sa pagbubulay ng salita ng ating Panginoong Diyos sa hapong ito, sa sandaling ito. Tayo po'y bumasa muli sa sulat ni Apostol Pablo para kay Timoteo, yung unang sulat, First Timothy, at tayo bumasa sa ating pagbubulay sa sandaling ito sa chapter 3, verses 14 to 16. Basahin natin chapter 3, verse 14 to 16. Ito ang sinasabi. Ang mga bagay na ito ay aking isinusulat sa iyo na umaasang makakarating sa iyo sa madaling panahon. Ngunit kung ako'y maantala, ay maaari mong malaman kung ano ang dapat ugaliin ng bawat tao sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, ang haligi at suhay ng katotohanan. Walang pag-aalinlangan, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Siyang nahayag sa laman, pinatunayang matuwid sa spiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanlibutan, tinanggap sa itaas sa kalwalhatian. Purihin ang ating Panginoong Diyos sa pagbubulay ng kaniyang salita sa hapong ito. So, tayo nga po ay nandito na sa bahagi ng sulat ni Apostol Pablo para kay Timoteo sa chapter 3 verses 14 to 16. At this point of Paul's letter to Timothy, dito parang sinasum up na ni Apostol Pablo kung ano yung kanyang mga itinuro before, what was gone before, and ito'y preparation din for what is still to come. So, nasa kalagitnaan na siya ng kanyang letter at parang bang muli, sinasariwa niya kung ano yung kahalagahan ng kanyang mga previously wrote or previously said to Timothy and sa kanyang mga mambabasa, at ito'y preparation din sa mga sasabihin pa niya on the following yung mga following verses nitong sulat niya para kay Timoteo. So makikita natin na parang it looks backward primarily to the section of teaching about church life. So makikita natin sa ating pag-aaral ng mga nakaraan mula sa chapter 2 verse 1 hanggang chapter 3 verse 13 ay patungkol ito yung pagtuturo about the church life, yung kaayusan. Mainly ang kaayusan sa iglesia. So may iba't ibang mga tayong mga napag-aralan patungkol dyan, patungkol sa kaayusan ng iglesia. So parang sinasariwa dito ni Apostol Pablo yung kanyang mga sinabi nung una na at this point of letter ay sinasabi niya kay Timoteo na uh, nais niya na makarating sa Ephesus, ngunit sa kanyang pagkaantala ay malalaman na dito sa sulat na ito kung ano yung dapat ugaliin ng iglesia sa kanilang iglesia sa Ephesus. So, ito yung kanyang mga sinasabi. At maaari din itong it looks forward. Kung kanina it looks backward sa kung ano yung mga sinabi niya nung una, it also looks forward and provides a grounding that anticipates discussions to come. So, marami pa siyang mga sasabihin from chapter 4 to chapter 6 ng letter na ito. At ito'y nagpo-provide din, nag-anticipate din, nagbibigay ng grounding, parang introduction na rin sa kung ano yung mga sasabihin pa niya, nais pa niyang sabihin sa mga susunod niyang mga salita. So, in this part, pinapaliwanag ni Apostol Pablo yung kanyang reason sa kanyang pagsulat kay Pablo. So parang ito yung pinaka purpose ng letter na ito. Kung ating titignan itong buong letter na ito, parang dito natin makikita yung purpose ng letter na ito ni Apostol Pablo para kay Timothy at para sa kanyang mambabasa sa iglesia sa Ephesus, na sinasabi niya dito that in his absence,
and possible na delay in coming to Ephesus, merong pangangailangan to live appropriately in God's church. Kaya niya binanggit dito, basahin ko muli, ang mga bagay na ito ay aking isinusulat sa iyo na umaasang makakarating sa iyo sa madaling panahon. Ngunit kung ako'y maantala, ay maaari mong malaman kung ano ang dapat ugaliin ng bawat tao sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay, ang haligi at suhay ng katotohanan. So, here, he calls the church to, makikita natin dito sa passage, tatlong verses na ito, he calls the church to proper conduct and proper confession. Sa verse 15, sinabi niya dito na maaari mong malaman kung ano ang dapat ugaliin, yung conduct ng church. At sa verse 16 naman, walang pag-aalangan, dakilang hiwaga ng kabanalan. Ito yung confession na dapat tinataglay ng iglesia ng ating Panginoong Diyos. So, the proper conduct and the proper confession of the church. Yan yung tinataglay nito. But, hindi pa tayo magpuproceed doon. But before we take up that matter of church conduct and confession, merong mahalaga pang dapat tayong tingnan dito. There is one aspect in which we need to take a good look in which Paul's description of the church. So, makikita natin dito sa verse 15, Paul's description of the church. So, bago tayo tumako dun sa church conduct and confession, mahalaga na tignan muna natin kung paano inilarawan ni Apostol Pablo ang iglesia ng ating Panginoong Diyos. So, dinescribe niya dito. Meron tayong tatlong bahagi dito on the description of the church or yung descriptive words na ginamit ni Apostol Pablo patungkol sa church. Una, ito'y God's household. Sa verse 15 tayo nakafocus, no? God's household, una. Pangalawa, the church of the living God. Patungkol sa iglesia, no? The description of the church. And pangatlo, ginamit dito ni Apostol Pablo, the pillar and support of truth. Or sa ibang mga translation, the pillar and ground of truth. Or sa iba pang translations, the pillar and foundation of truth. So, basahin ko muli, no, sa English. I am writing these things to you, hoping to come to you before long. But in case I am delayed, I write so that you will know how one ought to conduct himself in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and support of truth. Bago tayo magpatuloy at tingnan ang bawat punto natin, tayo muna ay humiling sa Diyos ng kanyang tulong. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, muli kami po ay mag-aaral ng iyong pong salita at napakabiyaya ng iyong pong salita dahil muli matutunghayan namin ang pangungusap mo sa amin, O Diyos, patungkol sa inyo pong iglesia, the description of the church. Nawa, Panginoong Diyos, tulungan mo po kami na kami po'y maunawaan namin ang inyo pong salita at kami po'y makinabang sa lahat ng ito, aming Panginoong Diyos. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong. Unang punto natin, as Paul's description of the church is God's household. God's household. Sinabi dito, God's household. So, yung salitang household is used here as a metaphorical language for family. So, yung word dyan is used in yung oikos. It means household. It's translated household, no? It is used here as a metaphorical language for family. So, ginamit din ito dito sa parehong letter sa chapter 3, sa verse 4. Sabi dito, dapat ay
pinamamahalaan niyang mabuti, patungkol ito sa mga obispo, no? Pinamamahalaan niyang mabuti ang kanyang sariling sambahayan. That's the word, sambahayan. Sinusupil ang kanyang mga anak at may lubos na paggalang. Ginamit din ito sa verse 5, sapagkat kung ang sino man ay hindi marunong mamahalan ng kanyang sariling sambahayan, paano niya pangangalagaan ang iglesia ng Diyos? At maging sa verse 12, pati sa pagiging mga katangian ng diakono, sabi dito, ang mga diakono ay dapat may tig-isang asawa lamang at pinamamahalaang mabuti ang kanilang mga anak at ang kanilang sariling mga sambahayan. So, itong word na to ay ginagamit, variously translated as family or sambahayan or household. Ginamit din ito sa Galatians chapter 6 verse 10. Galatians 6:10, kaya't habang may pagkakataon, sabi dito, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya. So, yung mga tao ng Diyos ay inilalarawan dito bilang sambahayan ng pananampalataya. At maging sa Ephesians chapter 2 verse 19, sabi dito, kaya nga, hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, yung mga mananampalataya, no? Kundi kayo'y mga kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. So, ginamit ito pertaining to the believers na sinasabi dito, tayo mga kabilang sa sambahayan or sa household or sa family of God. So, the first description na ginamit na Apostle Paul patungkol sa iglesia ay household or God's household, sambahayan ng Panginoong Diyos. So the church is the family of God. At kung may family, alam naman natin na what is the composition of family? Merong ama at merong mga anak. So the church is the family of God where God is the Father and the believers as the children. Galatians chapter 3 verse 26. Galatians 3:26. Sabi dito, sapagkat kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. So dito sinasabi that we are children of God sa pamamagitan ng pananampalataya. At dahil kabilang tayo sa family of God, tayo mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. At sa Galatians 4:7 din, sabi dito, kaya't hindi ka naalipin, kundi anak. At kung anak, ay tagapagmana. So, having been born again through faith in God's Son, uh, paano tayo naging kabilang sa pananampalataya or paano tayo naging kabilang sa household of God? Paano ang isang mananampalataya ay naging kabilang sa pamilya ng Diyos? Paano tayong naging anak ng Diyos? Ito ay sa pamamagitan ng kapanganakang muli, being born again through faith in God's Son. At dahil tayo'y napabilang, paano tayong napabilang na maging anak ng ating Panginoong Diyos? Ito'y sa pamamagitan ng adoption na iginawad sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo. We have been adopted into His family by the Holy Spirit and through our faith in God's Son, our Lord Jesus Christ. At mayroon ding bahagi dito yung mga leaders na ating napag-aralan ng mga nakaraan, yung mga deacons and elders in the family of God, no? At ang deacons and elders or elders and deacons serves as leaders sa sambayan ng ating Panginoong Diyos to carry out the Father's purpose in the family. So, kabilang, merong nangunguna sa family ng ating Panginoong Diyos. At ito ay upang
isulong ang purpose ng ating Ama, ng ating Panginoong Diyos. So, ang katotohanan that we are family of God, that we are in the family of God has profound implication. May mga implications po ito, mabigat na katotohanan sa atin. Ano pong mga ito? It means that we, as members of the family of God, we are in eternal relationship. So, ang mga magkakapatid sa pananampalataya, hindi po ito panandalian lamang, but it is an eternal relationship. It is an eternal relationship. Those who truly belong to our Lord Jesus Christ will always be brothers and sisters in our Lord Jesus Christ, in our God. So katulad na lamang no sa ating biological composition ng ating family, ng ating mga family, biological family natin. Kung paanong hindi natin maihiwalay ang ating sarili sa ating mga siblings, no? So tayo kahit may mga family no na nagkakaroon ng conflict, matinding mga conflict yung iba, nagkakaroon ng hidwaan at matinding hidwaan at minsan hindi na nagtuturingan bilang mga magkakapatid, no? But hindi mo maalis sa kanila na sila pa rin ay magkadugo, sila pa rin ay mga magkakapatid, di ba? Yan yung sa biological family natin, biological siblings natin. Hindi nabibreak yung pagiging magkapatid kahit sabihin na ng isang nagalit na kapatid na itinatakwil na niya yung kanyang kapatid, hindi mo maalis, hindi mo maihiwalay na sila ay magkapatid pa rin biologically, di ba? Ganon din, yung our relationship with our brothers and sisters in Christ cannot be broken. It's eternal. Ito'y patungkol sa mga tunay na nananampalataya sa ating Panginoong Kristo, nakabilang na ipabilang sa family ng Diyos. Ito yung aking sinasabi na ito yung relationship na eternal ng magkakapatid. Hindi ito hindi ito yung panandalian lamang na ngayon nandito tayo sa Kuwait bilang mga magkakapatid. Pagdating natin sa Pilipinas, wala na yung pagiging magkakapatid. Hindi po. Ito po ay eternal relationship na ginawa ng ating Panginoong Diyos dahil ang ating Panginoong Diyos ay eternal. So, uh, ano pong uh, ano pong sinasabi nito sa atin na we as members of the family of God, that we have eternal relationship. Ito'y nagbubunsod sa atin or nag-exhort sa atin for us to get along with our brothers and sisters and brothers and sisters in Christ. So ine-exhort tayo nito na tayo'y maging makisa sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Each and every one of us has a place of fellowship and service in God's household. So, dalawa po yan. Meron tayong fellowship and service in God's household. Fellowship, kailangan ng bawat isa yung fellowship. Kung paano kailangan ng kapatid ang kapwa niya dahil ito'y nagbibigay ng kalakasan every time na magkakasama. May bond na may fellowship na naghahari between brothers and sisters in Christ. At meron ding service na idinudulot ito sa bawat isa. So, every time na tayo bilang mga magkakapatid ay nagkakasama-sama, every Christian has a gift. At itong gift na ito ay ipinagkaloob ng Diyos to edify one another. Ito yung service natin na may pagkakaloob natin sa ating mga magkakapatid. So every time na magkakapit-tipo ng magkakapatid, ang gift of the Holy Spirit na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos, ito'y nagbibigay ng kalakasan, ng edification na kinakailangan ng bawat isa. So merong fellowship na merong love
and fellowship na naghahari sa bawat mananampalataya. So the love for our brethren, kung ang ating pag-ibig sa ating mga kapwa, kamananampalataya or sa ating mga kapatid sa pananampalataya, ito yung indication na tayo nga ay kabilang sa family ng Diyos. Ito yung nagbabalidate of our confession na tayo nga ay totoong kabilang sa pamilya ng ating Panginoong Diyos. And ang pag-ibig din natin sa ating mga kapatid ay nag-express our love can be expressed by doing our part in the family of God. So, kagaya ng aking sinabi, ang gift na ipinagkaloob sa bawat isa, ito ay upang ipaglingkod sa mga kapatid. At ito yung love. Ito yung paggawa natin ng part natin, service natin sa family ng ating Panginoong Diyos. To edify others. So, hindi ang pag-ibig po ay nai-demonstrate sa pamamagitan ng pagtulong, edify sa ating kapwa mananampalataya. Ngunit hindi po ito tumitigil lamang doon. Maaari din ang pag-ibig ay nade-demonstrate sa pamamagitan ng pagkorek, pagtatama sa isang mga kapatid na nagkakasala. If necessary, yung ibig sabihin pag kinorek natin or kinall out natin, nakita natin ang ating kapatid na nagkakasala at kinall out natin siya, ito yung isang pag-ibig. Demonstration of pag-ibig. So kung ikaw ay kapatid, kung tayo ay nagkakasala, huwag nating isipin na ang ating kapatid ay tinitingnan, masamain, no? Huwag nating masamain yung ginagawa. It is an expression of love na ikinokorek tayo at itinutuwid tayo sa mga mali nating mga ginagawa or sa ating mga pagkakasala. So, this can be done, yung magagawa natin ito, yung bond, yung fellowship natin sa isa't isa, sa ating kapwa mananampalataya, sa sambahayan ng ating Panginoong Diyos, magagawa natin ito by drawing closer to our Father. Magagawa nating ibigin at mas paglingkuran ang ating kapwa, ang ating kapatid, kung tayo ay patuloy din na nagdo-draw closer sa ating Ama. The closer our relationship to God, our Father, or our Lord Jesus Christ, the closer we become to one another. So parang yung illustration ng triangle, no, sa isang mag-asawa, the more they draw closer to God, yung ganyan, no, papunta sa Diyos, lalo silang nagiging malapit sa isa't isa. Parang ganun din sa atin bilang mga magkakapatid sa pananampalataya, that the more we draw closer to God, the closer we become to one another. So naunawaan natin ito na ang first description ni Apostle Paul patungkol sa iglesia ng ating Panginoong Diyos is ito'y patungkol sa the household of God or God's household. Ikalawa naman is the church of the living God. The church of the living God. So, sa Old Testament, kung ating matatandaan, no, the Old Testament ang ating Panginoong Diyos is called the living God. This is dahil dito nag-emphasize ito ng deadness ng mga idols. Yung pagkaibahan ng mga idols, ng mga huwad na Diyos sa Old Testament, sila'y mga dead idols, no? But the true God is called the living God. So ito'y nag-i-emphasize ng deadness ng mga huwad na Diyos na sinasamba ng mga pagano in the Old Testament. And in the New Testament, the designation naman ng ating Panginoong Diyos as the living God is being used several times. Maraming ulit din itong ginamit sa New Testament.
magbibigay tayo ng ilan dito, no? That ito'y nag-i-emphasize naman of Him being eternal and immortal. So yan ang ipinagdidiinan ng description ng salita ng ating Panginoong Diyos when kung nagsasabi ito na ang ating Panginoong Diyos is the church of the living God. Ito'y nag-emphasize of our God being eternal and immortal. First Timothy chapter 1 verse 17. Sabi dito, sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, tanging Diyos, ang karangalan at kaluwalhatian, magpakailanman. Sinabi dito, no, He is the immortal God, walang kamatayan. At sa chapter 6 naman ng 1 Timothy pa rin, verse 16, chapter 6 verse 16, sinasabi dito, siya lamang ang walang kamatayan at naninirahan sa liwanag na di malapitan, na hindi nakita ng sinumang tao o makikita man. Sumakanya nawa ang karangalan at paghaharing walang hanggan. Amen. So, it stresses that God is the source of life and the one who communicates life to the believers in Christ. 1 Timothy 1:16. 1 Timothy 1:16. Sabi dito, ngunit dahil dito nakatanggap ako ng habag upang sa akin na pangunahin ay may pahayag ni Hesukristo ang kaniyang sakdal na pagtitiis bilang halimbawa sa mga sasampalataya sa kanya tungo sa buhay na walang hanggan. So, nagpapakita ito na ang ating Panginoong Diyos ang siyang source of life natin. Source of life and the one who communicates life to the believers. So, tayo ay mga patay kung wala tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Nagkaroon lamang tayo ng buhay dahil sa ating sinasampalatayanan ay ang ating eternal at immortal God. At siya yung source ng life at siya yung nagpo-communicate o nagbibigay ng buhay sa bawat sumasampalataya sa Kanya. At may paglalarawan din na ang mga mananampalataya ay the temple of the living God, no? So we are the temple of the living God. And we are not just part of God's household. Nasabi natin kanina, no, yung unang description ng church is God's household. So hindi lamang po tumitigil doon. Naging kabilang tayo sa family ng God, ng ating Panginoong Diyos by adoption. Ngunit hindi po tumitigil doon. We are the temple of the living God and He resides in us. Hindi lang tayo tahanan, God's household ng Diyos, kundi nananahan sa atin ang ating buhay na Diyos, the church of the living God. 2 Corinthians chapter 6 verse 16. 2 Corinthians 6:16. Sabi dito, anong pakikisa mayroon ng templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay, gaya ng sinabi ng Diyos. So tayo'y templo ng Diyos na buhay. The church, once again, is not simply God's household. It is also His house. Sabi dito ni John Calvin, there are good reasons why God should call the church His house. For not only has He received us as His sons by the grace of adoption, but He Himself dwells in the midst of us. So, nagpapakita yan ng katotohanan na tayo bilang the church of God is not simply
na tumitigil lang that we are God's household, but it also, ang katotohanan dito is it is also His house. Tayo yung templo, yung tahanan ng buhay na Diyos. At ano naman ang implication nito sa atin kung tayo'y ah, ang church is the church of the living God. This calls us bilang mga mananampalataya into living into holiness. Kagaya ng ating nabasa kanina, no? Anong pakikiisa? Sa 2 Corinthians 6:16, sabi dito. 2 Corinthians 6:16. Anong pakikisa mayroon ng templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay, gaya ng sinabi ng Diyos. So, this calls us to live in a life of holiness dahil wala ngang pakikisa ang 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 mga ang templo ng Diyos sa templo ng mga wala sa Diyos, sa mga Diyos-Diyosan. And this calls us also to take sanctification seriously because we as the temple of God shouldn't have agreement with the idols. At ito'y pinapatungkulan natin is wala tayo dapat agreement with sin. Yes, we are not perfect. Tayo'y ang mga tao ng Diyos ay hindi perpekto at patuloy pa rin na nagkakasala. But ito'y tumatawag sa atin to take our sanctification seriously dahil sinasabi nga ng salita ng ating Panginoong Diyos that walang agreement, walang pakikisa ang Diyos, ang templo ng Diyos with the idols or sa pagkakasala. So, nawa, tulungan tayo ng ating Panginoong Diyos sa bahaging iyan. Tayo'y nahuhulog sa pagkakasala. So, but we should not we should not neglect yung sanctification na tinatawag tayo ng ating Panginoong Diyos sa kabanalan. And because God dwells in us, mga kapatid, we come together as the church of the living God. So, we come together in this fellowship because we are the church of God. We, kung tayo nagsasama-sama, we come together, no, to praise, to give thanks, to glorify our God. So we are called in a great assembly for the glory of God. So sa ating pagsasama-sama, hindi lang ito para barka-barkadahan, but we are called for a great assembly for the glory of God. Para itaas natin ang kapurihan, ang kadakilaan ng ating Panginoong Diyos. Aside from that, sasabi natin that in our fellowship, merong edification to the brethren, sa bawat isa sa atin. The assembly of believer who is indwelt by God form a dynamic assembly that induces vast spiritual encouragement among us. So, nararanasan natin ito that every time we gather together, tayo, mga tao ng Diyos, indwelt by God, ay nagkakaroon ng spiritual encouragement sa bawat isa. Lalo na sa every time na pinagsasaluhan natin ang salita ng ating Panginoong Diyos. To be together in singing and listening to the preaching of God's word is a great encouragement. Hindi po masama na sa ating personal life ay umawit tayo ng awit papuri sa ating Panginoong Diyos, makinig tayo ng mga kapahayagan or the preaching of the Word of God, but it's a great encouragement. Every time we sing together, pag tayo nagsasama-sama, and we listen together sa kapahayagan ng salita ng ating Panginoong Diyos. So, parang nagbabalidate din ito. Nagbabalidate din ito
na tayo nga ay kabilang sa pananampalataya. Meron kasing ibang nagsasabi na may natatandaan ako dati sa nating kakilala na sinasabi niyang kabilang siya sa pananampalataya, ngunit ayaw niyang makihulubilo. Sinisiklud, kumbaga, sineseparate niya yung kanyang sarili. Ayaw nga niyang makipag-join sa fellowship, sa pag-join sa iglesia, sa pananambahan. So, how come, no? Anong validation nun na siya nga ay kabilang sa pananampalataya kung inihihiwalay niya? Ayaw niyang makipag-fellowship, ayaw man lang dumalo sa panambahan. So, anong ibig sabihin nun? May utos nga ang salita ng ating Panginoong Diyos, di ba? So, that is why God's word is firm that we believers meet together sa Hebrews 10:24 to 25. Hebrews 10:24 to 25. Sabi dito, at ating isaalang-alang kung paano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. So, merong firm na pagtawag ng ating Panginoong Diyos that we, the indwelt, indwelt by God, the believers, meet together. Kailangan po yan. People indwelt by the living God need to regularly assemble with fellow temples of the living God. Kaya, kaibigan na nagsasabi na ikaw ay kabilang sa tahanan, kabilang sa pananampalataya, tahanan ng Diyos, pananampalataya, ngunit ayaw mo namang makipag-fellowship sa mga mananampalataya, ni ayaw mo man lang dumalo sa panambahan, maybe you should evaluate kung anong pananampalataya ang sinasabi mo, anong pananampalataya ang mayroon ka. At tayo dumako sa pangatlo nating punto, the pillar and support of truth. The third description na ginamit dito na Apostol Pablo sa verse 15. Sabi niya dito, ang haligi at suhay ng katotohanan, the pillar and support of truth. So one of the awesome description of church is the pillar and support of truth. Pillar and support are graphic architectural metaphors. Muli na ginamit dito ni Apostol Pablo sa paglalarawan, pagdidescribe ng iglesia ng ating Panginoong Diyos. O ginamit din sa ibang translation, buttress or foundation. So, sabi dito sa aklat ni R. Kent Hughes at ni Brian Chappell, a buttress or foundation is essential to the building. A building is only as good as its foundation. The church provides the solid bedrock of truth. Pillars stand upright on the foundations as columns and give the building its structure and beauty. The church as a pillar upholds the truth. Of course, the truth comes from God. God is the source of truth and not the church. But whenever the church is faithful to God's word, it is the foundation and pillar of God's truth in this world. So napakaganda po nung kanilang sinabi na yon na ang pillar, ang totoong pundasyon ng ang totoong pinagmumulan ng katotohanan ay sa ating Panginoong Diyos at ang nag-uphold lamang ito ay ang description na binanggit dito ng Apostol Pablo, isang church, the pillar and support of truth. No? Kung ating babalikan, no? The truth comes from God, sinabi nila. That yan naman ang katotohanan. God is the source of truth at ina-uphold lamang at dapat lamang itong i-uphold ng iglesia na dinidescribe, the pillar. Ito yung description dapat na pinaninindigan ng iglesia, the pillar and support of truth. So,
Ang Roman Catholic institution po wrongly used this verse to argue the doctrine of sola scriptura. So, sinasabi nila that the church is the foundation of truth. Hindi na bago sa atin yan, no? Sinasabi ng Roman Catholic institution that the church is the foundation of the truth. Therefore, sinasabi nila, the scripture is not the only rule of faith and practice. They say, no, that the scripture is not the only rule of faith and practice. At yan nila binibigyan ng katwiran na ang iglesia ang dapat nagbibigay ng katotohanan or sila yung source ng katotohanan. Ang iglesia daw ang source ng katotohanan. But they forget that in Ephesians chapter 2 verses 19 to 20, sinabi doon ni Apostol Pablo, you are fellow citizens with the saints and members of the household of God, built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone. So, nakalimutan siguro nila itong verse na to sa Ephesians chapter 2 verse 19 and 20 na nag-emphasize dito that ang iglesia ay na-built sa cornerstone, sa katotohanan at ito'y nagmumula sa ating Panginoong Diyos, sa ating pong Panginoong Jesucristo. Hindi ang church ang nagbigay ng katotohanan, but siya yung nag-uphold ng katotohanan na nagmumula sa cornerstone ng ating Panginoong Jesucristo. The church is built based on the cornerstone, which is the ultimate foundation. So sa ibang translation kasi ginamit the pillar and foundation of truth. At sa iba, the pillar and support of truth, the pillar and the grounds of truth. Kasi ang ultimate foundation naman talaga ng truth is ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Or yung iba pa nga, buttress. A buttress is not a building's foundation, but part of its supporting structure. Part po yun ng supporting structure, hindi po siya yung foundation. Kaya nga sinawag sa support or grounds. Kasi nakatayo pa siya sa foundation talaga. In the same way, the Church of Jesus Christ helps hold the truth steady. Yan ang mandate to the church, to hold the truth steady. Yan yung description na ginamit ni Apostle Paul, kaya ito yung mandate sa iglesia that the Church of Jesus Christ should hold the truth steady. The Bible teaches that the church displays the truth over against the Catholic view na kung saan that the church determines the truth. Ang Bible po, ang salita ng ating Panginoong Diyos, displays the truth. Hindi po yung sinasabi ng Roman Catholic institution na yung kanilang view that the church determines the truth. So may error po doon sa kanilang view na yon. Since the church is the pillar and ground of truth, ano po yung tawag, ano yung encouragement or ano yung kailangan nating gawin? Dahil ang church nga is the pillar and ground of truth. Ngayon, it is the responsibility of the church, of the people of God, to uphold and preach to this world these realities. Anong mga katotohanan? The truth of the gospel. So, ang isang grupo na hindi humahawak at nagkiklaim na sila yung source ng katotohanan, pero makikita mo, the truth of the gospel ay adulterated. Hindi na ipapahayag yung buong katuwiran ng Diyos, buong katotohanan ng pagliligtas ng Diyos. So, not the true gospel, but the true church ay nagso-support or siya yung nagpipreach ng reality of the true gospel of the Lord Jesus Christ. Na tayo ay makasalanan, nangangailangan ng kaligtasan, hindi natin ito magagawa sa ating sariling katuwiran,
Hindi natin dinadagdagan ng ating katuwiran ng ating Panginoong Jesucristo, pagkos tayo naliligtas lamang sa pamamagitan only sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng biyaya. So hindi po natin dinadagdagan ng katuwiran natin, not Jesus Christ plus our righteousness. Hindi po yan ang totoong ebanghelyo. But ang totoong ebanghelyo ay tayo'y makasalanan at tayo'y maliligtas lamang sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Wala po tayong bahagi doon. That the church should not depart. Naragdagan pa dito, no? Ang responsibility ng church should not depart or swerve from the foundation which God had laid. Yung inilatag na foundation ng ating Panginoong Diyos, wag nawa ang iglesia ay mag-swerve or mag-depart. Kaya nga, tinawag na ang iglesia is pillar and the grounds of truth or the support of truth. The pillar and support of truth does not mean the source of truth. No? Sana malinaw tayo noon. No? The church is just the pillar and support of truth. It does not mean the source of truth. Na katulad nga na as what Roman Catholics believe. God is the source of truth. He revealed it to us through the scripture, through His word. So the church is only the upholder of truth. The church is only the upholder of truth. And kung ang iglesia po ay tumigil to uphold the truth or nag-cease or nag-depart sa pag-uphold ng truth, it is no longer a church. It is no longer a church. It is no longer the pillar and support of truth. Pagkos anong description na, meron yan. Yang grupo or yung institution na yan. Kung hindi na sila matatawag that pillar and support of truth, ang description po niyan is a synagogue of Satan na dinidescribe po ng salita ng ating Panginoong Diyos. The Word of God, lastly, the Word of God is to be everything to us, mga kapatid. It should saturate us all of our life. All our life should be saturated by the Word of God. Dahil ito yung katotohanan. Ito yung source ng katotohanan. So paano tayo mamumuhay ng makatwiran, ng may katotohanan kung hindi tayo saturated, hindi tayo ginaguide ng salita ng ating Panginoong Diyos. So by the grace of God, mga kapatid, by the grace of God, through His Word, we are sanctified and patuloy nawa tayong pabanalin ng ating Panginoong Diyos and able to do the task in upholding and heralding this glorious truth of the gospel or yung glorious truth ng salita ng ating Panginoong Diyos. So tulungan nawa tayo ng ating Panginoong Diyos, make us able to do the task ng pagpapahayag, pagpoproklama ng glorious truth ng salita ng ating Panginoong Diyos. At para naman sa ating application, as Church of the Living God, ito tayo bilang mga mananampalataya, we are described as the Church of the Living God. He dwells in us and we are His family. So itong mga katotohanan ito ay nagko-command sa atin to what? To service. These realities commands us to service to God, to service to our fellow believers, and to the service to those outside of faith. Yan ang mandate sa iglesia na maglingkod tayo to glorify God, to serve one another, and abutin din ang mga nasa labas ng pananampalataya. Paano natin magagawa itong service na to? By the truth of God's Word that continually sanctifies us. Kung yung service natin sa ating Panginoong Diyos
let us be saturated by His Word. Ang pakikinig natin at pagsunod natin sa salita ng ating Panginoong Diyos ayon sa Kanyang ipinag-utos, yan yung ah, service natin sa ating Panginoong Diyos. Pagpapakita natin ng pag-ibig natin sa ating Panginoong Diyos kung tayo'y nakikinig at sumusunod, ipinapamuhay ang Kanyang salita. So nawa tulungan tayo ng ating Panginoong Diyos dyan sa bahaging yan. Hindi lamang tayo tumigil sa pakikinig, but dalhin natin ito sa atin pong mga pamumuhay. Dito makikita that we are serving God. At sa part naman ng paglilingkod natin sa ating mga kapwa mananampalataya to God's household, kagaya ng aking sinabi kanina, let us use our gifts to its purpose. Meron tayong bahagi sa sambahayan, sa katawan ng Diyos. And it is for the edification of the brethren. It is our service to our fellow believers. Na kung tayo, na present tayo sa pagtitipon ng ating Panginoong Diyos, nagagamit natin yung ating mga gifts, it edifies our believers, our fellow believers, at ito yung nagsiserve as our service to them. At paano naman yung service natin to those who are outside in faith? As a church, we have the responsibility, or we are called to serve also fellow men outside the faith. Let us continue to uphold. Paano natin gagawin yan? Let us continue to uphold God's truth as a church, proclaiming the unadulterated truth of the gospel for them to call to repentance and faith to our Father through His Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. So, paano natin may magagawang paglilingkod sa kanila? Ito yung matapat na pinangahawakan natin ng katotohanan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos at matapat na pag-proclaim ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. So, ang Ebanghelyo ng Diyos na nagsasabi na tayo ay mga makasalanan, wala tayong pag-asa sa ating sariling kakayahan, ngunit sa biyaya at kabutihan ng ating Panginoong Diyos, inabot niya tayo ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak at tanging tagapagligtas ng ating Panginoong Yeso Kristo. May we as the Church of God continue to uphold God's truth and continue to proclaim the unadulterated truth of the gospel. At para naman sa ating mga kaibigan na wala pa sa ating Panginoong Jesucristo, if you are not in Christ, kaibigan, sa makatwid, you are not part of His household and you do not have part in Him. Wala kang, kung hindi ka kabilang sa pananampalataya, hindi mo inaako, hindi mo ina-accept ng Panginoong Jesucristo ang iyong tagapagligtas. Nangangahulugan ito na hindi ka kabilang sa household of God, sa family ng Diyos, at wala kang parte sa Panginoon Diyos. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So if you deny Christ as your Lord and only Savior, nangangahulugan lamang ito, malinaw that you are not in God's family. And God is not your Father. God is not your Father because you do not belong to His family kung hindi mo kung dinideny mo ang Panginoong Jesucristo bilang tanging Panginoon at tagapagligtas. So God's children are those who come to Him by faith in His Son, the Lord Jesus Christ. At sila, ang mga anak ng Diyos ay magmamana, kasamang tagapagmana, inherit eternal life from the living and immortal God. Ngunit, sa mga wala sa ating Panginoong Jesucristo, to those who do not come to Him by faith alone in Jesus Christ,
The description that you have is that you are the sons of Satan. You are not the son of God. You are the sons of Satan. You are, sabi ng salita ng ating Panginoong Jesucristo, you are of your father, the devil, and what you will inherit. Kung ang mga tao ng Diyos ay nag-inherit ng eternal life because of the immortal God na kanilang sinasampalatayanan, ikaw, what you will inherit? You will inherit eternal condemnation in hell that is prepared for the evildoers. Ngunit kaibigan, ang Diyos ay may awa at biyaya. Napakabuti ng Diyos. By His church that is proclaiming the word of truth in the gospel. Mabiyayang Diyos dahil patuloy na tumatawag sa iyo, kaibigan, sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo. You have a chance to avoid this eternal condemnation if you abide by the truth na amin pong ipinapahayag na ikaw ay maliligtas kung ikaw ay magsisisi sa iyong kasalanan at mananampalataya sa natatanging ipinagkaloob ng Diyos para sa kaligtasan mula sa iyong kasalanan. At ito ay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. So kaibigan, mabiyaya ang Diyos, maway ng Diyos, magsisi ka at manampalataya, repent and believe in the Lord Jesus Christ habang may panahon ka pa. Tayo ay manalangin. Panginoon, aming Diyos, muli salamat sa kapahayagan ng iyong salita ah, na na kapahayagan ng iyong salita sa amin pong kalagitnaan. Salamat po Diyos sa mga katotohanan ito at nawa patuloy na magbigay ito ng encouragement sa amin bilang mga mananampalataya to uphold the truth and to proclaim the truth o aming Panginoong Diyos. At nawa Panginoon, tawagin mo rin po na sa kapangyarihan ng iyong salita ang mga taong wala pa sa amin pong Panginoong Jesucristo. Salamat po aming Panginoong Diyos sa oras na pinagkaloob mo po sa amin sa sandaling ito na kami po'y nakinabang sa iyo pong salita. Pinupuri, pinapasalamatan ka namin sa pangalan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Ito po ang aming dalangin.